hindi na po nakakatugma sa demokratiko at kalayaan na mga karapatan ng mamamayan na nakasaad sa konstitusyon. Itong mga ginagawang pangaharas ng Kongreso sa ilalim po ni Martin Romualdez at ng mga tauhan niya, kagaya nitong Congressman Barbers at mga kasamahan niya, na tinatakot, tinaharas at pinagdidiskitahan ang mga supposedly political critics ng gobyerno ni Marcos at ng Kongreso mismo, sapagkat yan po ay isang gawaing pangdiktadura. Hindi yan po tumutugma sa isang constitutional democracy at sa isang republika na kagaya ng Pilipinas na nakasandig po sa haligi ng demokrasya at mga batas na ginagarantiya ang kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pagsasalita at ang malayang pamamahayag mismo. So itong pagtawag niya ni Congressman Barbers na mga pogo-funded vloggers at mga narco-vloggers insinuating a very malicious and intimidating kind of public declaration na kung saan pinapalabas niya without an iota of evidence or any proof of substantial material basis para patutuhanan na pinupunduhan ng mga pogo operators o ng mga narco politicians o narco syndicates ang mga political commentators nung nakaraan na nag-privilege speech siya at nagsagawa ng pagsulat sa NBI upang gawin po ang mga pag-imbestiga na ito to the point na hinaharas na niya kami at ang iba pang mga political social media commentators, nagpapakita po ng pagiging irresponsable, mapang-abuso sa kapangyarihan at kawalang galang sa mga karapatan at demokrasyang nakasaad po sa ating saligang batas. Tama lang ang pagsampa ng mga kasong ito na ginawa ng ilang mga social media political commentators and personalities. Opo, kasi ilan po sa mga dahilan na yung mga reklamo ng ilang mga vloggers tulad ni Attorney Trixie Cruz Angeles, itong sila MJ Kembal Reyes, Mark Anthony Lopez, Cathy Binag, Joey De Vivire, and si Doc Lorraine Badoy at iba pa ang naghain. Ilan sa kanilang mga reason, dahilan ng pagsasampa ng kaso ay yung direktang pag-aakusa nga ni Representative Ace Barbers na narco-vloggers at may kaugnayan umano sa Philippine Offshore Gaming Operator itong mga vloggers na ito. Pero sa dalawang privilege speech po ni Congressman Barbers nitong Huwebes, hindi raw siya bothered ka Eric sa isinampang mga kaso. Subalit na intriga siya kung bakit pumalag yung mga nagkaso sa kanya sa terminong narco-vloggers, gayong wala naman daw siyang binabanggit o tinutukoy na mga pangalan mula sa hanay nila. Anong masasabi mo dito? Ang mga latest na pagpapahayag na ginagawa ni Congressman Barbers, pagpapakita po yan ng height of arrogance, kahambugan at kawalang respeto sa mga garantiya ng konstitusyon sa karapatan ng mga mamamayan. Sino ba naman ang hindi mababahala sa kanilang ginagawa na magpatawag sila ng TRICOM hearing samantalang nakareses ito at ang Kongreso at ang mga pinapatawag nila 90% mga kanilang itinuturo na involved sa Duterte political camp, no? At ang 10% mga pabalat bunga na lang yun na inimbita nila na kunwari may iba pang vloggers. But 90 or 95% ng pinatawag nila mga critics ng administrasyon sa kasalukuyan. Number 2, pagdating doon pinapahiya, binabastos, sinisigawan at wala kang karapatang magpahayag. At sigurado na ang layunin ay ipakontempt nila at magkaroon ng illegal na pagdidetine. So ito mga reason out niya na wala siyang tinutumbok, alam naman natin na palusot niya lang ito. He was very, very categorical sa pag-aakusa na wala siyang basihan at material basis o anumang ebidensya para i-back up ang kanyang pang-iintriga at pang-uupat o pag-uudyok na intrigahin ang social media commentators na hindi sumusunod o sumasang-ayon sa kanilang posisyon o kagustuhan ng administrasyon sa kasalukuyan. So ang poder ay inaabuso niya. Barbers is a symbol of where power in the government should not be put into the hands of people like him. Ito po yung tao na hindi dapat bigyan ng kapangyarihan sa loob ng gobyerno sapagkat inaabuso nila. Under this administration, never been seen before, Brother Jade and Brother MJ, na ganito po kalubha ang kawalang galang sa batas, paglapastangan sa konstitusyon na pinakamataas na batas sa ating bansa,
at ang pagkakaroon ng tinatawag nating weaponization of Congress. Kung saan po ang Kongreso at ang batas ay naiikutan ng mga kongresista at politiko para gamitin sa panghaharas at malinaw na political persecution, intimidation, and harassment at pananakot. Iyan ang eksakto na tuno kung bakit niya ginawa ang privilege speeches niya ngayon at dahil may sinasabi siyang congressional immunity pagdating sa mga privilege communication delivered inside the House of Congress, ay alam niya na malulusutan niya ang pagka-irresponsable at malisyuso mga ginawa niyang pagpapahayag. At pangatlo, na gusto kong i-point out dito, imbis na magpaliwanag siya kung bakit nila ginagawa ang ganitong paglapastangan at malawakang pangaharas at pananakot sa mga social media personalities and political commentators, lumabas pa ang pagiging hambog na posisyon niya na hindi niya kinikilala ang karapatan ng mga mamamayan na magtanggol ng kanilang sarili at dumulog sa korte o maghanap ng karampatang katarungan sa panahon po na ang Kongreso o ang isang sangay ng gobyerno ay nawe-weaponize o nagagamit para sa maling pamamaraan upang gamitin sa political harassment and political persecution. So those statements coming from him are very self-serving and a sign of height of an arrogant politician na akala niya ay siyang nagmamayari ng pamahalaan at wala siyang pakialam sa damdamin at mga karapatan ng taong bayan.